Bibisita ka ba sa sementeryo at magsisindi ng kandila ngayong araw ng patay? Subukan niyo itong nakita ko sa likha merchandise. Incenso candle for cleansing. Kahit isang beses sa isang taon magsindi ka ng ganitong uri ng kandila sa puntod, espesyal na uri ng kandila. Panglinis ng oras sa tahanan ng mga sumakabilang buhay nating mga kamag-anak. At hindi lang yun mga kabayan, dahil incenso candle nga siya for cleansing, mabisang panglinis ng negative spirits sa tahanan. Kahit ng mga tangan, sindihan lamang ang kandila sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Hindi kailangang ubusin ng kandila mga kabayan. Yung amoy nito mga kabayan, amoy insenso talaga. Siguradong makakataboy ng negatibong espiritu. Pwede mo din siyang ilagay sa gabay candle holder natin. Kung interesado ka, visit lang ang shop ng Likha Merchandise, mag-message or mag-comment, siguradong may sasagot sa inyo. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Jasper. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aurora. Kilala bilang sabungero si Jasper sa kanilang lugar. Ngunit bago ito naging sabungero, may kwento itong itinago sa lahat. Sisimulan natin ang kwento noong pumanaw ang ama ni Jasper. Bata pa lamang tinuruan na si Jasper ng ama sa panggagamot at pag-aaral ng lihim na karunungan. Palaging sinasabi ni Jasper sa kanyang sarili, balang araw magiging kagaya siya ng ama. Balang araw akong papalit sa ama ko. Higitan ko ang galing niya sa panggagamot para mas maraming tao ang matulungan. Wika ni Jasper. Napangiti naman ang ama nito at pinagmalaki ang anak. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nagsumikap si Jasper upang matutunan ang mga itinuro ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay nagamay na ito ni Jasper. Alam niya na hindi madali ang pagiging isang albularyo, kaya naman hinanda nito ang sarili. Mahalaga ang tungkulin niya sa mga kababaryo, kaya naman dumistansya sa mga babae ang binata upang hindi mahulog ang loob sa kung sino man, upang hindi masira ang konsentrasyon. Lumipas ang ilang taon hanggang sa nag-20 anyos ang binata. Dito na pumanaw ang kanyang ama. Lahat ng meron ito ay pinamana kay Jasper. Ipinangako naman ng binata, gagamitin niya sa tama at kabutihan ang lahat ng natutunang aral. Samantalang ang ina nito, taliwas sa nais niyang mangyari. Anak, baka pwede ka namang magtrabaho para sa pamilya. Nang sa ganun may pangtusto sa pag-aaral ni Bunso. Wala kang kikitain sa panggagamot eh. Huwag mo nang gayahin ng iyong ama na naging bayani sa lahat pero wala namang nakukuha kahit piso. Wika ni Aling Sonia. Malalim na nagbuntong hininga ang binata dahil ayaw niyang pinangungunahan siya. Huwag po kayo mag-alala, Nay, dahil gagawin ko ng paraan ng pag-aaral ni Bunso. Hindi ko po kayo papabayaan. Gagawin ko po ang tungkulin ni tatay gaya ng pinangako ko sa kanya. Hindi ko po yun nakakalimutan. Wika ni Jasper. Habang ginagampanan ang pagiging albularyo, naganap ng mapagkakakitaan si Jasper. Nagtutungo ito sa bayan upang maging kargador. Nag-ipon ng sapat na pera. Ginamit ang kakarampot nilang lupa. Nagtanim ang binata at ang mga inaani ay binebenta ng binata na naging hanap buhay ng pamilya. Magmula ng araw na yon na hindi na siya ginulupa ng ina. Hanggang isang araw nagtungo ng bayan si Jasper upang ihatid ang mga inani. Dito niya nakita ang kapatid na nakikipagbarkada. May bisyo ito at halatang hindi pumasok sa eskwela. Sa puntong iyon, pagod na pagod si Jasper. Ngunit kinalmahan niya ang sarili at nilapitan ang kapatid. May nahon niya itong kinausap at hiniram sa mga kaibigan.
Ano bang problema kuya? Wala naman akong ginagawang masama, bakit parang galit ka? Wika ng kapatid na si Jonah. Masama itong tinignan ni Jasper. Ibinaba ang buhat at saka seryosong nagsalita. Alam mo bang ako nagsasakripisyo ng lahat? Hindi ka pumasok sa eskwela at wag mo akong pagsisinungalingan ha. Huling-huli na kita. Bakit ka naman nagbibisyo? Yan ba yung natututunan mo sa mga kaibigan mo, mga barumbado? Halata namang walang mga disiplina yan eh. Wika ni Jasper. Tumawa si Jonah sa sinabi ng kapatid. Ano namang pakialam ko sa'yo? Hindi ko kasalanan na pabida ka kuya. Buhat nang mamatay si tatay, ikaw na ang palaging bukang bibig ni nanay. Kesyo gayahin kita dahil masipag, maaasahan. Pero yung mga pagsusumikap ko sa paaralan, hindi na nakita ni nanay. Para sa kanya, ikaw ang palaging bida. Masyado mo kasi ginagalingan eh. Kaya hayaan mo na ako. Ito ang gusto ko, hindi mo ko mapipigilan. Wika ni Jonah. Napailing na lamang si Jasper sa mga sinabi ng kapatid. Bumulong ang binata ng orasyon. Sa hindi malamang dahilan, sumunod sa kanya si Jonah. Halika na. Sumabay ka na sa akin pauwi ng bahay. Paniguradong mayayari ka kay nanay pag uwi mo. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanya na makapagtapos ka ng pag-aaral, di ba? Tapos ganito yung gagawin mo. Parang wala lang sa'yo yung mga paghihirap na ginagawa namin ni nanay ah. Lahat ng sakripisyo ko, wag mo namang sayangin. Noon pa man, nangarap din ako makapag-aral kagaya mo. Pero dahil iba ang aking nais, gusto ko yung pagpatuloy ang nasimulan ni tatay. Nagpaubaya ako sa'yo, kaya sana wag mong sayangin. Wag mong sayangin yung pagkakataon na binigay ko sa'yo. Wika ni Jasper. Hindi na nakapagsalita si Jonah dahil sa ginawa ng kapatid. Sumunod lamang ito sa mga sinabi ng kuya hanggang sa nakauwi na lamang sila sa tahanan. Hindi man lamang nakapagsalita si Jonah. Para bang umurong ang dila nito. Maging ang katawan ay tila ba may sariling buhay. Pagdating sa kanilang tahanan, laking gulat ni Aling Sonia dahil kasama na ni Jasper ang kapatid. Oh, ang aga ata ng uwi mo anak. Hindi ba't mamaya pa ang tapos ng klase niya? Wika ni Aling Sonia. Nagkatinginan ang magkapatid. Kinabahan si Jonah. Hindi alam ang sasabihin sa ina. Kagad napansin ni Jasper ang kabang nararamdaman ng kapatid. Kasi po nay, masama po yung pakiramdam ni Jonah. Mabuti na lang napadaan ako kanina sa eskwelahan. Tinawag ako ng mga kaibigan niya kaya naman sinabay ko na lang siya pag uwi. Sige na Jonah, magpahinga ka na sa kwarto mo. Wika ni Jasper. Natahimik si Jonah. Pumasok sa kanyang silid at nagpahinga. Mabilis namang nagluto ng makakain ng mga anak si Sonia. Dinalan kagad ng makakain si Jonah. Lingid sa kaalaman ng nanay, pinagtakpan lamang ni Jasper ang kapatid mula sa kalokohan na ginagawa. Labis naman ang pagtataka ni Jonah kung bakit siya pinagtakpan ng kapatid. Ilang sandali pa lumabas si Aling Sonia. Nagtungo sa maamiga upang magtanong kung sino ang nais na bumili ng mga paninda. Naiwan ang magkapatid sa tahanan. Doon kinausap ni Jonah ang kuya. Kuya, bakit mo naman ako pinagtakpan kay nanay? Akala ko ba nagagalit ka sa akin dahil sa ginawa ko? Kapag nilaglag kita kay nanay, di mas napahama ka. Sana maging aral sa iyo ang nangyari kanina. Huwag mo nang uulitin sa susunod. Natahimik ang binata sa sinabi ng kuya. Pakiramdam niya, mali ang kanyang nagawa na sagot-sagutin si Jasper. Kuya, pasensya na sa mga nasabi ko kanina ha. Nadala ako ng inis eh. Nasulsulan pa ng mga kaibigan ko. Tama ka. Hindi sila magandang ehemplo sa akin kaya dapat iwasan ko sila. Kung tutusin, ikaw dapat yung magalit sa akin eh.
Ikaw dapat yung manumbat dahil ikaw ay nagsasakripisyo. Nahati yung atensyon mo sa pangako mo kay tatay na alagaan kami, pero napabayaan mo yung pagiging albularyo mo. Wika ni Jonah. Napangiti naman si Jasper sa sinabi ng kapatid. Masaya ito. Sa wakas nakita ng kapatid ang nais niya. Naunawaan ko ang nararamdaman mo. Alam kong nahihirapan ka din sa sitwasyon natin. Pero wag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Tutuparin ko ang pangako ko kay tatay. Ni isa sa mga ito wala akong kakalimutan. Wika ni Jasper. Sa oras na iyon nagkaayos ang magkapatid. Naunawaan nila ang isa't isa. Nangakong hindi na mauulit pa ang mga naganap. Matapos ang araw na yun, nagsumikap sa buhay si Jonah hanggang sa nakapagtapos ito ng pag-aaral. Sa paglipas ng mga araw nakahanap ng trabaho si Jonah, kaya naman tumigil na sa pagtatrabaho si Jasper. Ipinagpatuloy na lamang ni Jonah ang nasimulang negosyo ng kuya. Nagpatuloy si Jasper sa pagiging albularyo. Itinuon ang pansin sa pagtulong sa kapwa. Hanggang sa nakilala ni Jasper si Lorenzo, kilalang sabungero sa kabilang baryo. Minsan itong nagpagamot kay Jasper at mula ng araw na yon ay naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Palaging nagpupunta sa bahay nila Jasper si Lorenzo. Minsan pa tumutulong ito sa mga gawain sa panggagamot. Kumbaga ito ang alalay ni Jasper. Ngunit walang interes si Lorenzo na matutunan ang lihim na karunungan. Nais lamang nito na tumulong sa kaibigan at mga taong nangangailangan. Napakasipag mo talaga, Jasper, no? Kaya saludo ko sa iyo eh. Natutuwa ako dahil mabuti kang tao. Ang iba kasing albularyo, yung ibang manggagamot nagpepresyo eh. Alam mo na ako nung tinutukoy ko. Wika ni Lorenzo. Ngumiti naman si Jasper sa sinabi ng kaibigan. Natutuwa ang binata dahil may nakakakita na sa lahat ng kabutihan na kanyang ginagawa maliban sa pamilya. Ang iba kasi, naaalala lang si Jasper sa tuwing kailangan siya ngunit kapag wala na, tila ba hindi na siya nakikilala ng mga ito. Salamat naman at napansin mo ang mga kabutihan na ginagawa ko. Wala naman akong ibang maihiling kung hindi pagpatuloy ang nasimulan ng aking ama. Wika ni Jasper. Alam mo, iilan na lang ang kagaya mo na may mabuting puso. Handang tumulong sa mga nangangailangan, yung walang hinihintay na kapalit. Saludo ko sa mga kagaya mo. Wika ni Lorenzo. Grabe naman yung puri mo sa akin, pare. Hindi naman ako santo, minsan nagkakamali din ako. Wag mo ngang palakihin yung ulo ko. Nagtawanan ang mga ito. Hanggang sa dumating si Jonah, napansin ang kaibigan ng kuya. Mukhang ang saya niyo ata dyan, kuya. Kumusta ang panggagamot mo? Marami po bang tao? Marami bang natulungan? Nabanggit pala sa akin sa kabilang baryo. Kuya, pumunta ka daw dun. Kailangan daw nila ng tulong mo eh. Maraming nagkakasakit. Hindi malaman ang dahilan kahit doktor. Hindi masolusyonan yung problema eh. Wika ni Jonah. Sige bunso, pupunta ako dun. Ang sabihin mo, makakaasa silang darating ako. Mukhang may nagaganap na naman na hindi maganda sa kabilang baryo Wika ni Jasper. Mukhang mapapalaban ka na naman, Jasper ah. Anong uri kaya ng nilalang yun ang bubulabog sa kabilang baryo? Wika ni Lorenzo. Malalaman natin yan pagpunta roon. Nakakatawa lang isipin. Maraming tao na nakakakilala sa akin. Marami na ako matutulungan. At alam kong natutuwa si tatay habang pinapanood niya ito sa langit. Sayang lang no, hindi na natin siya kasama dito. Wika ni Jasper. Pero anak, palagi mong tatandaan,
Bago mo alalahanin ang kalagayan ng ibang tao, unahin mo ang sarili mo. Paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo papabayaan mo ang kalusugan? Huwag mong abusuhin ang katawan mo, lalo na't hindi ka bata. Patanda ka, anak. Huwag mo na sanang gayahin ng iyong ama. Inabuso ang sarili, kaya ngayon hindi na natin kasama. Wika ni Aling Sonia. Huwag po kayong mag-alala, nanay, dahil palagi kong natatandaan at itinatatak sa aking isipan ang mga sinasabi mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko na muna kayo. Nang umalis si Aling Sonia, kagad nagsalita si Lorenzo. Pare, hindi na ako makapag-intay na pumunta sa kabilang baryo para makatulong sa'yo. Tara na! Wika na Lorenzo. Natawa si Jasper sa sinabi ng kaibigan. Kinabukasan, umalis na ang magkaibigan. Nagtungo ang mga ito sa kabilang baryo. Nanggamot si Jasper doon ng may mga sakit. Mabilis lamang natapos ang magkaibigan. Naunang nagpaalam si Lorenzo kay Jasper. Ngunit nakauwi na sa kabilang baryo si Jasper. Wala pa rin si Lorenzo doon sa lugar. Jonah, napansin mo ba si Lorenzo? Naunang magpaalam sa akin yun Umalis ba uli? Naku kuya, nakita ko nagsasabong dun sa kabilang baryo si Kuya Lorenzo. Hindi ba siya nagsabi sa'yo? Ganun ba? Talagang to si Lorenzo, hindi nagsabi sa akin. Alam niya kasing pagsasabihan ko siya kapag nalaman ko nagsusugal Hayaan mo na kuya, minsan lang naman Libangan lang naman ni Kuya Lorenzo ang sabong. Oo naman Kailan naman hindi ko siya dinikta na mga dapat niyang gawin. Pinagsasabihan ko siya. Kaibigan ko lang yun. At isa pa, matanda na siya. Marunong nang magdesisyon yun para sa sarili niyang buhay. Wika ni Jasper. Narinig ni Aling Sonia ang usapan ng magkapatid. Hoy kayong dalawa, wag kayong magsasabong ha? Malas sa buhay ang sugal. Huwag ko lang malaman talaga, nako. Siguradong makakarinig tayo ng baril Sunod-sunod na putok ng bunganga ni nanay. Pabirong wika ni Jonah. Natawa ng bagya si Jasper. Masama naman ang titig ni Aling Sonia sa mga anak. Hindi lang salita ang maririnig nyo. Dahil kapag nalaman kong nagsabong kayo, lilipad ang mga gamit sa mukha niya. Nagkatinginan ang magkapatid sa sinabi ng ina. Hindi na lamang sila sumagot at hinayaan ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na si Lorenzo. Marami itong hawak na pera. Nakangiting tumingin sa kaibigan. Alam mo pare, nanalo ko sa sabong, napakaswerte ko talaga. Sayang hindi ko na kasi sinabi sa'yo. Alam kong sobrang daming sermon yung maririnig ko Wika ni Lorenzo. Binibilang pa nito ang perang napalalunan sa sugal. Kagad lumabas ng tahanan sila Jasper. Bumili sa tindahan ng isang galong tuba si Lorenzo. Pagbalik nito sa tahanan, niyaya nito ang kaibigan na makipag-inuman sa kanya. Hindi naman tumanggi si Jasper. Maging si Jonah ay nakipag-inuman din sa mga ito. Hindi naman nagsalita si Sonia. Hinayaan nito ang tatlong binata na mag-inuman. Makalipas ang ilang oras ay lasing na ang tatlo. Kaya nagpa siya ang mga ito na tapusin na ang kanilang iniinom upang makapagpahinga. Sa bahay na lamang natulog si Lorenzo. Hindi na ito pinauwi pa ni Aling Sonia. Langong-lango na sa alak ang binata. Nang makatulog ang tatlo, kagad niligpit ni Sonia ang mga ginamit na mga ito at saka nagpahinga na rin. Kinabukasan, nagising ang tatlo dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Napakaraming tao ang naghahanap kay Jasper. Humingi ng tulong ang mga ito dahil laganap na naman ang sakit sa kanilang baryo. Kagad silang kumilos.
Ginawa ni Jasper ang lahat ng makakaya upang lahat ng tao ay magamot. Pasado 6:00 ng gabi nang matapos si Jasper sa panggagamot. Lahat sila ay pagod na pagod, kaya naman maagang nagpahinga ang mga ito. Kinabukasan araw ng linggo, niyaya ni Lorenzo ang kaibigan sa sabungan. Nung una ay ayaw pa sanang sumama ni Jasper. Pare, yung mag-amang dayo, ilang beses lang nanalo eh. Hindi naman ganong kalakihan yung manok nila. Kung tutusin, isang ihip lang patay na yun eh. Pero napakalakas eh, parang hindi pang karaniwan. Malaki ang pusta ng mga tao kapag natalo mga yun, tiba-tiba tayo. Sige, sasamahan kita. Tutulungan kitang manalo pero huli na yan ha. Ayoko nang makikita ka nagsasabong. Oo pare, mabawi ko lang yung mga talo ko, hihinto na ako sa pagsasabong. Nakondisyon mo na ba yung manok mo? Eto na, gagawan ko ng dasal pero tumupad ka sa usapan ha. Kagad kinuha ni Jasper ang manok ng kaibigan. Hinimas ang buong katawan ng hayop habang bumubulong ng dasal. Kung titignan, normal na manok lamang ang hawak ni Jasper. Kaso nga lang kinarga na ito ng albularyo. Nang matapos nagtungo sa sabungan ang magkaibigan, inilaban ng mga ito ang manok na may orasyon. Isang pasada pa lamang, natalo kaagad ang kalaban. Gulat na gulat ang lahat sa ipinamalas na galing ng alaga ni Lorenzo. Ngunit nabahala ang palaging nananalo na si Gaspar. Sa dulo nagharap ang manok ni Lorenzo at Gaspar. Laking gulat ng lalaki nang magsabong ang dalawang manok. Natalo ang sa kanya. Tuwang-tuwa ang lahat dahil sa wakas may nakatalo kay Gaspar. Ngunit ang pagkatalo ng lalaki, hindi niya matanggap. Galit na galit si Gaspar. Samantalang tuwang-tuwa naman sila Lorenzo sa laki ng panalo. Kagad na bumili ng lambanog ang magkaibigan. Nag-inuman ang mga ito hanggang sa naubos ang biniling alak. Alis na ako pare ha, maaga pa tayo bukas eh. Saka gusto kong ipamahagi ang panalo ko sa mga tao. Bala kong paglutuin ng lugaw si Nanay Sonia. Ibigay natin sa mga kababaryo. Ayos maganda yung naisip mo pare. O siya, ingat ka ha. Kita na lang tayo bukas. Tumango lamang si Lorenzo. Nagpaalam na ito sa kaibigan. Hindi naman lasing na lasing ang binata, kaya hinayaan na ito ng pamilya na umuwi sa sariling tahanan. Ang hindi alam ni Jasper, ito na ang huling araw na makikita ang kaibigan. Habang pauwi ng tahanan, inabangan ni Gaspar si Lorenzo. Nang makita, sinunggaban si Lorenzo ng malaking aso. Dahil sa pagkagulat, hindi na nakalaban pa si Lorenzo at dala ng tama ng alak, hindi na nagawa pang ipagtanggol ang sarili. Pinatay ni Gaspar si Lorenzo dahil lamang natalo ito sa sabong at namatay ang kanyang alaga. Sa mga oras na yon, mahimbing na natutulog si Jasper. Wala itong kaalam-alam. Patay na ang matalik na kaibigan. Kinabukasan natagpuan ang katawan ni Lorenzo. Kagad nakarating kay Jasper ang pangyayari. Nagulat ito. Hindi makapaniwala na wala na ang kaibigan. Sa isip ni Jasper, sinisisi niya ang sarili dahil hinayaan niyang umuwi ang kaibigan ng gabing iyon. Nang mailibing si Lorenzo, ipinangako ni Jasper na hahanapin niya kung sino man ang gumawa nun sa kaibigan. Hindi nagtagal nalaman ni Jasper ang katotohanan. Natukoy nito si Gaspar ang siyang pumaslang sa kanyang kaibigan. Pinuntahan ni Jasper ang tahanan nito. Kaso nga lang wala na siya sa lugar. Nang dahil sa pangyayari, tila ba nawalan ng gana sa lahat ng bagay si Jasper. Kaya naman naisipan ng pamilya na lumipat na lamang ng baryo upang makapagsimula ng bagong buhay.
2 taon nang lumipas. Nanumbalik ang sigla ni Jasper. Nanggamot uli ito at tumulong sa kapwa. Ngunit ganun pa man, hindi nito nakakalimutan ang pinangako sa kaibigan. Hindi pa rin tumigil si Jasper na hanapin ang taong pumaslang sa kanya. Isang araw, ibinalita ni Jonah kay Jasper na may nagaganap na sabong sa baryong iyon. Nagtungo sa sabungan si Jasper. Dito niya nakita ang pamilyar na muka na matagal nang hinahanap. Muling nagarap sa sabungan si Jasper at Gaspar. Nung una akala ni Gaspar hindi siya nakilala ni Jasper. Ngunit sa isipan ng albularyo, pinapatay niya na ang lalaki. Nang matalo sa sabong mabilis na tumakas si Gaspar. Ngunit sa daan nakaabang na pala si Jasper. Laking gulat ni Gaspar nang makita ito sa daanan. Seryosong nakatitig sa kanya habang hawak-hawak ang punyal. Napalunok na lang ang aswang dahil kita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Jasper. Gayunpaman, hindi nagpahalata ng takot ang lalaki. Diretso itong naglakad. Walang pag-aalinlangan hanggang sa tuluyan siyang hinarang ni Jasper. Alam mong may atraso ka sa akin eh. Matagal kitang hinanap. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kaibigan ko. Wika ni Jasper. Tumawa si Gaspar upang ipakita sa binata na hindi siya natatakot. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kaibigan mo. Marahil maraming nagalit sa kanya dahil libo-libong pera ang napalalunan niya eh. Marami ang natalo dahil sa aking pumusta. Bakit ako ang pagbibintangan mo? Tugon ni Gaspar. Napailing si Jasper sa pagsisinungaling ng aswang. Kailanman hindi mo ako malilinlang, Gaspar. Kilala kita, kaya hindi mo ako maluloko. Ikaw ang pumatay sa kaibigan ko dahil hindi mo matanggap ang pagkatalo at namatay pa ang alaga mo. Wika ni Jasper. Sa puntong iyon napagtanto ni Gaspar na hindi niya mabibilog ang isipan ng binata. Sinubukan ni Gaspar na makatakas, ngunit bigo ito dahil mabilis si Jasper. Nahawakan nito sa braso ang lalaki. Napaluhod si Gaspar sa lakas ng puwersa ni Jasper. Teka, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya na mamatay ang kaibigan mo eh. Nadala ko ng galit. Kailangan ko yung pera na yun eh. Kaya naman sa galit ko, ibinuntong ko yun kay Lorenzo. Sana maunawaan mo ako pare. Pasensya na. Hindi mo sana ginawa yan sa kaibigan ko. Pasensyahan tayo. Nangako ako sa puntod niya. Nabibigyan ko ng hustisya ang kamatayan ni Lorenzo. Napatras si Gaspar. Ilang sandali pa ay tuluyan ng dumilim ang paligid. Nagpalit ng anyo ang aswang. Wala itong pagpipilian kung hindi kalabanin si Jasper. Kahit alam niyang dehado siya, lalo pat kilala si Jasper sa pagiging dalubhasang manggagamot. Kung ganon, wala akong pagpipilian kung hindi kalabanin ka. Kung sa bagay kahit mamatay ako ngayong araw na to, wala nang saysay. Wala naman na ang pamilya ko. Nagsimula ang laban. Unang umatake si Gaspar. Nais itong patunayan sa binata na hindi siya magpapadaig. Sinubukan itong kagatin sa braso at paa si Jasper. Kaso nga lang mabilis na nakaiwas ang antingero. Bawat atake ni Gaspar ay naiiwasan ng binata. Ayos din palang makipaglaro sa'yo, no? Kung sa bagay, magaling ka lang naman magyabang eh. At saka sinasakto mo, no? Yung mga taong binibiktima mo, sila yung hindi kayang lumaban sa'yo. Wika ni Jasper. Sinikmuraan niya ang aswang. Hindi ito naiwasan ni Gaspar.
Tumalsik sa malaking puno ang nilalang. Napasuka ng dugo dahil kasabay ng pag-atake ni Jasper ang patuloy na pagsasambit ng karga sa kanyang kamay. Doble ang lakas na meron ang binata. Bukod sa pag-atake, harap-harapan itong nagbabato ng tigalpo. Habang namimilipit sa sakit si Gaspar, itinaas ni Jasper ang kanang kamay. Muling nag-usal ng orasyon. Kusang gumagalaw ang katawan ng nilalang. Inilapag ni Jasper ang punyal sa kanyang harapan. Walang pagdadalawang isip itong kinuha ni Gaspar. Itinutok sa sarili niyang liig. Nasaksihan ni Jonah ang nangyari. Nakita nito kung paanong nilaslas ni Gaspar ang sariling liig. Lalapitan niya sana si Gaspar upang pigilan. Kaso nga lang hinawakan nito ni Jasper. Nang makitang wala ng buhay si Gaspar, sinunog ni Jasper ang katawan nito. Nang matapos, umalis kagad ang magkapatid. Ipinaliwanag ni Jasper kay Jonah ang mga naganap. Naintindihan naman ito ni Jonah. Maging siya ay labis na galit ang naramdaman nang malaman na si Gaspar ang pumatay sa matalik na kaibigan na si Lorenzo. Matapos ng araw na yun, bumalik na sa normal ang lahat. Ipinagpatuloy ni Jasper ang pagsusugal, pero hindi lamang para manalo ng pera. Inaabangan niya ang mga hindi normal na tao na lumalaban sa pasugalan. Ang kanilang mga manok ay hindi normal. Ito ang binabantayan ni Jasper. Kung sinong may dalang aswang na manok, walang pagdadalawang isip niyang tatalunin. At pagkatapos ng laban sa sabong, tuluyan niyang papatayin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Huwag sana muna kayong umalis. May kasunod pa to ng 1-hour story. Pero dating kwento to, ang title ay Pangil ng Baboy Ramo. Maganda rin ang istorya mga kabayan. Para hindi kayo mabitin, sana pakinggan nyo pa rin. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aldo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, katuwang ng isang magaling na manggagamot si Aldo. Sa murang edad ay natuto ng iba't ibang uri ng panggagamot ng binata. Naging mahusay ito sa larangan ng panggagamot ng barang. Ngunit ni minsan ay hindi ito kinilala ng mga tao. Alam mo Aldo, sayang ang talento mo sa panggagamot. Kung itatago mo lang yan, aber, may dahilan ng Diyos kung bakit niya ipinagkaloob ang kakayahan sa iyo, iho. Wika ni Mang Muros. Simula nang mawalay sa mga magulang dahil sa ikalawang digmaan, si Mang Muros na ang nagsilbing ama para kay Aldo. Dating sundalo ang matanda. Simula nang maputulan ng kanang paa, pinili nitong mamuhay na lamang sa kabundukan at pag-aralan ang iniwang kaalaman ng mga magulang. Nako Manong, alam niyo naman na hindi pa ako ganong kalakas pagdating sa panggagamot. Mga simpleng sakit at gambala lang ang kaya kong tugunan. At isa pa, kayo mismo ang nagturo sa akin ito, kaya ayoko namang nasasapawang kayo. Tugon ni Aldo. Kaunting pagpapaliwanag sa katauhan ni Mang Muros. Ang mga magulang ni Mang Muros ay mula sa katutubong Tagbanwa. Pinaniniwala ang pinakamatandang pangkat etniko sa bansa. Taglay ng mga ito ang lumang kaalaman sa panggagamot gamit ang puwersa ng kalikasan. Maliban dito, nagagamit din nila ang kaalaman sa pakikipaglaban. Ngunit para sa mga magulang ni Mang Muros, pinili nilang gamitin sa pagtulong ang kanilang nalalaman kaysa makapaminsala sa iba. Laging bilin sa kanya ng mga ito na huwag gagamitin ang mga kaalaman sa pananakit. Dahil kapag ginawa niya ito,
may kaukulang balik sa kanyang katauhan ang mga maling gawa. Sa edad na 15, nagawa na ni Mang Muros na makapagpasuka ng Yanggao. Nagkaroon na din ito ng iba pang karanasan, lalo na sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento, gaya ng aswang, mambabarang at mangkukulam. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang magbago ang pananaw ni Mang Muros, lalo pa nang masawi ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga dayuhang Hapon. Pinili nitong sumali sa militar at lumaban para sa kalayaan ng bansa. Dito unang ipinamalas ng nooy 20 anyos na si Mang Muros ang kakaibang kapangyarihan ng bulong sa hangin at ang kakayahan ng mga babaylang magsalin ng awit ng hangin. Nang matuklasan ito ng kanyang mga opisyal, pinadala si Mang Muros sa solong misyon. Nagkunwari itong sibilyan upang mahuli ng mga dayuhang mananakop. Dinadala sa mga kampo ang bawat madakip ng mga Hapon at doon pinahihirapan hanggang sa tuluyang mamatay. Kaso nga lang kabaliktaran ang nangyari. Kapag nakakapasok si Mang Muros sa kampo ng mga kalaban, sa hindi maipaliwanag na dahilan, namamatay ang mga kalaban nang walang anumang bakas ng pakikipaglaban. Nakakatulog na lang ang mga ito hanggang sa tuluyan ng lisanin ng kaluluwa ang kanilang katawan. Narating ni Mang Muros ang halos lahat ng panig ng bansa. Ngunit kagaya ng lahat, dumadating din sa puntong nauubos ang swerte. Hindi sinasadyang nasabugan ng mga bombang itinanim ng mga dayuhan. Inakala ng mga kasamang patay na ito, kaya iniwan na lang ang binata. Ngunit dahil sa taglay na kakayahang pagalingin ng sarili, nagawang makaligtas si Mang Muros. Habang mag-isa napagtanto nito na walang kwenta ang lahat ng sakripisyong ginawa. Dahil sa huli, iiwanan at papabayaan din siya ng pamahalaang pinaglilingkuran. Masasabing isa si Mang Muros sa mga taong pinakinabangan lang ng gobyerno ng Amerika ng mga panahong kailangan pa nila ng tulong. At sa oras na wala ng silbi, bigla na lang itatapon na parang sirang kagamitan. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Mang Muros. Sa halip inisip nito ang nangyari ay isang pahiwatig na ang kanyang kakayahan ay hindi pinagkaloob para manakit ng kapwa. Ilang taon ang nakalipas, tuluyang humupa ang digmaan. Nalugmok ang bansa at pilit na bumangon mula sa pagkakawasak. Samantalang si Mang Muros ng mga panahong iyon, tuloy pa rin sa pakikipaglaban, hindi sa mga dayuhang mananakop, kung hindi sa mga elementong nais gumambala ng kasalukuyang katahimikan. Dito niya nakilala si Aldo, na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Paghala-gala ito sa kagubatan at ang tanging mga nauhulog na prutas o hindi kaya naman nauhuling isda ang kinakain. Halos butot balat si Aldo ng mga sandaling iyon. Naawa ang matanda sa kanya kaya kinupkup ito. Hanggang sa manumbalik ang dating pangangatawan. Simula noon, tinuruan ng matanda si Aldo ng lahat ng kaalaman nito sa panggagamot. At bilang proteksyon sa sarili, inaral ni Aldo ang kaalaman sa paggamit ng mga mapaminsalang dasal. Pagtungtong sa edad na 15, nagsimulang maging sakit sa ulo ni Mang Muros ang binata dahil madalas itong napapaaway at ang pinakamalala, ginagamit nito ang kaalaman upang manakit ng kapwa. Nauunawaan naman ni Mang Muros ang kalagayan ni Aldo, kaya pilit niya itong ibinabalik sa tamang daan. Mabuti na lang, napagtanto din ng binata na sa bandang huli, mali ang kanyang mga ginagawa. Simula noon,
Tinularan na ni Aldo ang gawain ni Mang Muros. Itinoon ng pag-iisip sa panggagamot. Balik tayo sa kasalukuyan. Kayo ba, Manong? Anong totoong dahilan kung bakit pinili niyo ang ganitong larangan? Kung tutusin, pwede kayong yumaman eh. Biruin niyo. Nagagawa mong gumamot ng mga sakit na hindi kayang lunasan ng pangkaraniwang doktor. Tanong ni Aldo. Alam mo Aldo, kaya nga tayo nandito para maging katuwang ng mga doktor. Kaso sila mismo ang nagpapababa na makagaya natin. Kasi walang scientificong basihan ang pinagagawa natin. At nagkataon lang na nagagamot ang mga taong lumalapit sa atin. Pero ang katotohanan, hindi nila matanggap sa sarili na may mga bagay-bagay tayong nagagawa na hindi saklaw ng kanilang siyensya. O siya, maganda ka na. Alis na tayo. Tugon ng matanda. Nung araw na yun, may gamutang pupuntahan ng dalawa. Malapit lang ito sa bayan at dahil wala nang kakayahan ng pasyenteng magpunta sa tahanan ni Mang Muros, sila na ang kusang nagtungo sa lugar. Pagdating sa tahanan ng pasyente, pinagtinginan sila ng mga tao dahil sa itsura ni Mang Muros. Merong saklay. Mahaba ang puting buhok. May nakasabit na sisidlan ng langis sa bewang. May dalang bag na gawa naman sa balat ng kung anong hayop. Naninibago ang mga taga-syudad dahil noon pa lang sila nakakita ng aktwal na ermitanyo. Tinitigan ni Aldo ang mga tao. Wala itong ibang nakikita kung hindi pang aalipusta. Panlalait sa panglabas na kaanyuan ng maestro. Dahil likas na mainitin ng ulo, hindi maiwasang kumprontahin sila ng binata. Anong tinitingin-tingin niyo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng matandang putol yung pa? Mga loko kayo ah! Wika ni Aldo. Kagad siyang inawat ni Mang Muros. Hayaan mo na sila Aldo. Hindi naman ang mga taong yan ang pakay natin Halika na, nag-aantay yung pasyente sa loob ng tahanan. Wika ni Mang Muros. Pumasok ang dalawa. Nakita ang matandang nakaupo sa sala. Kagad silang binate at inayang maupo. Magandang umaga. Mabuti naman at nakarating kayo. Sandali lang ha. Naghahanda na ng agahan ng aking kasampay. Wika ng matanda. Ay wag na ho kayong mag-abala. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko pong makita ang pasyente. Tugon ni Mang Muros. Ako ang pasyente Muros. Ang totoo hindi ako magpapagamot. Ipinatawag ko kayo dahil meron akong kailangan bago tuluyang mawala sa mundong ito. Wika ni Tandang Luis. Nagtaka ang matanda dahil ang pagkakasabi sa kanya ng kaanak nito, may malubhang karamdaman ang matanda. Kung ganon magsalita ka Tandang Luis, ano ang kahilingan mo? Tugon ni Mang Muros. Nais kong tanggalin mo ang kakayahan ko bilang mambabarang dahil ayokong pumanaw na dala ang sumpang ito. Wika ni Tandang Luis. Dito pa lamang nalaman ni Mang Muros na ito ay mambabarang. Kilala ito sa bayan bilang isa sa mga prominenteng tao. Hindi mahahalatang mambabarang ito. Nakasuot ng magarang damit at laging nakasakay sa magandang kotse. Teka, ngayon ko lang nalaman na isa ka mambabarang. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi tayo nagkaengkwentro. Dahil doon masasabi kong wala kang masamang ginawa. At kung ito ang kailangan mo, wala akong pagdadalawang isip na tutuparin yan. Tugon ni Mang Muros. Samantalang si Aldo naman ay nakikinig lang sa usapan ng dalawang matanda. Isang bagay pa Muros. Nais kong hanapin mo si Pablo.
ang kaisa-isa kong estudyante. Ayokong maligaw siya ng landas. Maaring sa ngayon marami na siyang nalalaman. Hindi ko gustong mauwi yon sa wala. Muling wika ni Tandang Luis. Matapos ay tumayo ito at umakyat sa hagdan. Pumasok sa kwarto at sumunod naman si Mang Muros at Aldo. Nais mo bang dito natin gawin ang ritual ng pagbawi? Tanong ni Mang Muros. Oo, nais kong mamahinga dito sa aking silid habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin. Tugon ni Tandang Luis. Habang pinagmamasdan ang taniman sa labas ng bintana, kita mula sa kanyang silid ang malawak na lupain na sumasakop sa halos kabuuan ng kanilang bayan. Sadyang ang hindi mo madadala sa pagpanaw ang iyong mga naipundar dito sa mundo. Maiiwan at maiiwan ang lahat ng ito. Wika ni Mang Muros. Matapos ay naglakad si Tandang Luis papunta sa kanyang higaan at namahinga. Handa na ako, Muros. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Wika ni Tandang Luis. Nais kong ipaalala sa iyo na maaari mong ikamatay ang proseso, Tandang Luis. Pero kung talagang buo na ang pasya mo, simulan na natin. Tugon ni Mang Muros. Sinimulan nito ang ritual ng pagbawi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Nakita ni Aldo ang kanyang guro na ginamit ang ganitong ritual. Isa-isang lumalabas mula sa katawan ni Tandang Luis. Ang itim na kulisap. Halos kasing laki lang ng butil ng bigas ang mga ito. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti silang dumadami. Hanggang sa tuluyang matabunan ang sahig ng silid. Gumagapang din ang mga ito sa katawan nila Aldo at Mang Muros. Pero baliwala sa kanila ang ganitong pangyayari. May mas malala pa silang napagdaanan at ilan sa mga ito ay kamuntikan nilang ikamatay. Ilang sandali pa, tuluyan nang naubos ang mga insekto sa katawan ni Tandang Luis. At ang mga nakalabas, kusang namamatay at nagiging alikabok. Tapos na tayo dito, Aldo. Makakapagpahinga na ng maayos ang matanda. Halika na, umuwi na tayo. Wika ni Mang Muros. Nakahinga ng maluwagang binata dahil ang buong akala nito ay mapapalaban na naman si Mang Muros. Akala ko, Manong, mapapalaban ka na naman eh. Pero salamat naman. Hindi nangyari yung iniisip ko. Wika ni Aldo. Lingid sa kaalaman nito, magsisimula pa lang ang totoo niyang misyon. Pagdating sa tahanan ay kaagad siyang kinausap ng matanda. Aldo, sa palagay ko napapanahon na para sa una mong misyon. Naalala mo ba ang sinabi ni Tandang Luis tungkol sa kanyang mag-aaral na si Pablo? Wika ni Mang Muros. Paano ko naman nahanapin yung taong yun? Hindi ko pa nga nakikita yung mukha nun, Manong eh. Tugon ni Aldo. Madali lang ang bagay na yan. Kayang matunto ng isang tao sa pamamagitan ng gamit na naiwan, hindi ba? Eto, gamitin mo ang naiwang panyo ni Pablo. Wika ni Mang Muros. Kagad itong kinuha ni Aldo. Sinimulan ang paghahanap kay Pablo gamit ang naiwang panyo. Inabot ng halos 6 na oras ang binata. Ngunit hindi nito matukoy ang kinaroroonan ni Pablo. O anong problema? Mukhang pumupurol yata ang kakayahan mo. Tanong ni Mang Muros. Hindi ko nga din po alam, Manong. Marami kasi akong nakikitang lugar eh. Mukhang hindi pumipirme sa isang bayan ng Pablo na to ah. Tugon ni Aldo.
Kung ganon, isa lang ang dapat mong gawin. Isa-isahin mo ang mga baryo at bayang pinunta ni Pablo. Muling wika ni Mang Muros. Ano ho? Nako naman, para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Hindi ko alam kung mahanap ko ang taong yan. Ay nako, pero susubukan ko pa din, Manong. Tugon ni Aldo. Matapos ang pag-uusap, naghanda na ng mga kagamitan ng binata. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagpaalam na ito. Mag-iingat ka. Palagi mong tatandaan, yang kayamanan mo, hindi para sa pananakit ng iba. Wika ni Mang Muros. Alam ko yun, Manong, kaya huwag kang mag-alala. Sige na ho, aalis na ako. Bago pa ako abutin ng katamaran ko. Tugon ng binata. Bagaman hindi niya alam kung saan magsisimula, tinuloy ni Aldo ang paghahanap kay Pablo. Sa isip nito, pagkakataon na para malaman kung hanggang saan ang kanyang mararating nang walang tulong ng maestro. Napadpad ang binata sa kabilang bayan. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang lugar. Sa isip ni Aldo, maaaring naroon si Pablo. Buong araw nitong inikot ang lugar. Ngunit ni isang bakas ng taong hinahanap ay wala siyang natagpuan. Pagsapit ng hapon, pinili ni Pablong tumuloy papunta sa kabilang bayan. Ngunit bago marating ang bukana ng pinakaunang baryo, dadaan pa ito sa malawak na kakawyan. Alam ni Aldo na mapanganib ang lugar na ito dahil minsan na silang nagkaroon ng engkwentro ni Mang Muros sa isang malakas na nilalang. Marahang naglakad si Aldo habang nakikiramdam. Nagtaas na din ng depensa ang binata dahil alam niyang hindi biro ang makipagsagupaan sa isang hindi kilalang nilalang. Lalo pat wala ang kanyang maestro para tumulong at magturo sa mga dapat gawin. Biglang tumigil ang pag-ihip ng hangin. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Aldo. Nagsindi ito ng sigarilyo. Kinuha ang kanyang punyal. Huwag mo akong paglalaroan dahil pagod na ako. Hindi pa ako kumakain. Ngayon, kung ayaw mong malitsyon, lubayan mo ko. Wika ni Aldo. Biglang nagpakita ang napakalaking baboy ramo. Napatras si Aldo dahil hindi ito ang nilalang na inaasahan niyang magpakita. Anak nang, hindi ko to inaasahan . Laking gulat ni Aldo nang biglang sumugod ang baboy ramo. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa pinanggalingan. Malayo na ang itinakbo ng binata. Nang mapalingon ito, nakita niyang nakatayo na lang ang malaking nilalang. Nakatitig lang ito sa kanya habang nagbubuga ng hangin. Marahang naglakad si Aldo papalapit sa nilalang. Muli itong sumalakay. Ngunit laking gulat ng binata dahil tila bumangga ito sa isang hindi nakikitang pader. Ano ka ngayon? Hindi ka makalabas dyan, ano? Pero teka, paano naman ako makakadaan dito? Tanong ng binata sa sarili. Nagulat ito nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Hindi siya makakalampas sa hangganan na yan. At ikaw naman, hindi ka ring maaaring tumuloy sa pupuntahan mo nang hindi natatalo ang nilalang na yan. Wika ng isang lalaking nakaupo sa paanan ng puno habang may nakatakip na sombrero sa muka. Anak nang, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Aldo. Parang gano'n na nga. Ikaw, ngayong ka lang ba nakarating dito? Tugon ng lalaki.
Hindi ito ang unang beses na dumaan ako sa lugar. Kaya nga nagulat ako. May nagpakitang nilalang eh. Wika ni Aldo at tumayo ang lalaki. Nilapitan niya si Aldo. Ako nga pala si Abel. Alam mo, ilang beses ko na ding sinubukang dumaan dyan. Pero hindi ako nakakalangpas. Tanging yung mayamang matanda na si Tandang Luis ba yun? Saka si Moros ang nakakadaan dyan. Wika ni Amel. Ako naman si Aldo. Mag-aaral ni Manong Muros. Minsan na kaming dumaan sa lugar na ito eh. May nakalaban din kaming nilalang pero hindi ito yun. Tugon ni Aldo. Alin doon? Yung higanting may 6 na ulo. Gawi-gawi ng tawag doon. Napatay ko na yung nilalang na yun eh. Eto, pangil lang gawi-gawin. Tugon ni Amel. Anong ginagawa mo sa mga yan, tropeyo? Tanong ni Aldo. Sabihin na nga natin ganon. Ang bawat nilalang na napagkukunan ko ng Pangilosungay, napapasakin ang kakayahan. Wika ni Amel. Parang bertud. Mukhang maganda yan ah. Matanong ko lang saan mo ginagamit ang mga yan. Manggagamot ka rin ba? Tanong ni Aldo. Manggagamot? Hindi rin ako sigurado kung ganun nga ako eh. Pero teka, maiba nga ako. Taga saan ka ba? May uuwian ka ba dito? Alam ko kasi malayo na sa bayan ng lugar na to eh. Wika ni Amel. Wala nga eh. Nasa kabilang ibayo pa ang bahay ng maestro ko at hindi ako maaaring bumalik hanggat hindi ko natatapos yung pinapagawa niya sa akin. Tugon ni Aldo. Ganun ba o siya? Sumama ka na lang muna sa akin. Malapit lang dito yung kubong tinutuluyan ko. Ay pagpasensyahan mo na ha. Maraming lamok dun eh. Muling wika ni Amel. Kagad namang sumama si Aldo. Bagaman noon niya lang nakilala ang lalaking iyon, hindi niya malaman kung bakit napakabilis nitong makuha ang kanyang tiwala. Pagdating sa kubo kagad nagsindi ng sulo si Amel. Tumambad kay Aldo ang napakaraming bungo ng hayop mula sa bungo ng usa hanggang sa malalaking ulo ng mga nilalang na mukhang kalabaw. Nagustuhan mo ba ang koleksyon ko? Alam mo, gusto ko sanang idagdag sa mga yan yung ulo ng malaking baboy-raboy. Kaso nga lang, hindi ko siya kayang talunin mag-isa. Wika ni Amel. Paano bang matatalo ang nilalang na yon? Gusto mo bang malaman? Interesado ka din ba? Hindi naman sa interesado. Parang gusto ko lang subukan ng mga natutunan ko kay Manong Muros. Tugon ni Aldo. Bigla namang naalala ni Amel ang tungkol sa maestro ni Aldo. Oo nga pala no. Naalala ko sinabi mong mag-aaral ka ni Muros. Marami na kasi akong naririnig tungkol sa kanya. Lalo na sa mga mambabarang. Malupit daw at walang awa kung pumatay yung matandang yon. Totoo ba? Tanong ni Amel. Kung titimbangin ang ginagawa ng mga mambabarang na nakakalaban niya, kumpara sa parusang binibigay ni Manong, siguro mas malupit at walang awa mga mambabarang. Si Manong Muros kasi, binibigyan niya ng pagkakataong magbago ang kalaban. Pero kapag nagmatigas, sa kanya lamang pinapatay. Pagpapaliwanag ni Aldo. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero alam mo, marami na din ang kumakalaban sa kanya, hindi ba? Minsan ba natalo na ang maestro mo? Muling tanong ni Amel. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sa buong buhay na magkasama kami ni Manong, ni minsan hindi niya sinabing nanalo siya eh. Ang tanging binabanggit niya lang ay ang mga katagang binalaan na kita
pero hindi ka nakinig. Tugon ni Aldo. Napangiti naman si Amel at muling nagsalita. Totoo nga ang sinabi nila tungkol sa maestro mo. Hindi nga siya basta-basta. Wika ni Amel. Ako naman ang magtatanong kung ayos lang sa'yo. Maaari ko bang malaman kung bakit mo ginagawa to? Tanong ni Aldo. Ang alin? Ang pangolekta ng bertud mula sa iba't ibang nilalang. Simple lang. Gusto ko maging malakas. Tugon ni Amel. Maging malakas? Bakit naman? Hindi mo ba kayang maging malakas kahit wala ang bertud? Muling tanong ni Aldo. Pwede naman. Pero may kakaibang proteksyong na ibibigay ang mga bertud. Maliban dito, magkakaroon ka pa ng pambihirang kakayahan gaya ng paglalaho sa mata ng kalaban. Mas pagiging malakas ka. Pwede ding hindi ka tabla ng bala, tigalpo. Bakit mo ba tinatanong? Hindi ka ba naniniwala sa mga bertud? Magagamot ka rin ba? Tugon ni Amel. Naniniwala naman ako, kaso lang, hindi ako yung tipo ng taong umaasa sa mga bertud. Kung ano ang kakayahan na meron ako ngayon, yon ay dahil sa mga itinuro ng aking maestro. Muling wika ni Aldo. Ganun ba? Pero maniwala ka sa akin, Aldo. Mag-iiba ang pananaw mo sa buhay sa oras na makita mo kung ano ang magagawa ng taong may bertud. Tugon ni Amel. Biglang naalala ni Aldo ang nilalang na nakita sa daan. Nga pala, yung nilalang kanina, may bertud bang tagla yun? Dito na napagtanto ni Amel na tila unti-unting nagkakainteres si Aldo sa mga bertud. Meron. Pangil ng baboy rabo. Nagtataglay ng malakas na uri ng bertud. Bukod sa kakayahang maglaho sa mata ng kalaban, nagbibigay din ito sa may tangan ng lakas. Maging kabal sa katawan kayang ibigay. Ang totoo, ang bawat nilalang ay may taglay na bertud kahit tayo mga tao. Tugon ni Amel. Tayong mga tao. Niloloko mo naman yata ako, Amel. Paano naman tayo magkakaroon ng bertud? Tanong ni Aldo. Maniwala ka man o hindi, may taglay na bertud ang ating katawan. Ang tawag doon ay tuway-tuway sa tuhod. Tugon ni Amel. Sabay palo ng mahina sa tuhod ni Aldo. Biglang tumuwid ang paa nito, dahilan para masipa ng binata ang malapit na upuan. Aray ko naman! Para saan naman yun, Amel? Masakit yun ah! Wika ng binata. Ang bahaging pinalo ko ay tinatawag na tuway-tuway ng tao. Kadalasan itong kinukuha sa mga patay. Yung mga naaagdas na. Ang sabi pa ng iba, mas mabisa daw ang bertud ng tuway-tuway kung may galit ang taong namatay. Wika ni Amel. Pinaliwanag nito ang lahat tungkol sa bertud, maging ang pinaggagamitan nito. Ang tuway-tuway ng tao, ginagamit bilang pampatulog. Kadalasan kumukuha nito mga magnanakaw o yung mga taong nagbabalak ng masama sa kanilang kapwa. Ginagamit nila itong pausok at inilalagay sa bintana ng bahay na gusto nilang pasukin. Kung sino man ang makalanghap nun, lalo na pagtulog, may hirapang gumising. O hindi naman kaya, hindi nito mararamdaman ng anumang nangyayari sa paligid. Huwag mo sabihing interesado ka sa bertud ng tuway-tuway. Wika ni Amel. Kabaliktaran, Amel. Hindi ako naghahangad ng isang bertud na magdudulot ng kapamakan sa kapwa. Yung sinabi mong pangil ng baboy ramo, mas interesado ako dun eh. Tugon ni Aldo. Kung gusto mo, kunin natin. Tayong dalawa. Ikaw ang magtatago ng bertud.
Pero akin yung ulo ha. Ay, kaso lang may problema. Kailangan mabuhay sa loob ng 2 araw ang nilalang na pagkukunan para masigurado ang bisa ng bertud nito. Kapag namatay, walang kwenta yon. Wika ni Amel. Hindi ako sigurado sa gusto mong mangyari. Pero ang totoo, talagang gusto kong subukan eh. Nagkasundo ang dalawa sa pagkuha ng bertud ng malaking baboy ramo. Nang gabing iyon, pinag-usapan nila ang gagawin. Kinabukasan tila itinaga sa bato ang sinabi ni Amel. Maagang naglakad sa kagubatan ang dalawa upang maghanap ng mga gagamitin. Nanguha si Aldo ng mga yantok upang gawing panali. Gagawin niya itong patibong. Ngunit laking gulat nito dahil habang hinihila ang pinutol na yantok, biglang nahulog ang malaking sanga ng kahoy papunta kay Amel. Alam ng binata sa oras na bumagsak ito sa kaibigan. Siguradong durog ang katawan nito. Napapikit si Aldo dahil palapit na ang sanga. Ngunit hindi nagawang umiwas ni Amel. Hindi nito narinig na umaray ang kaibigan. Nang tignan niya ito, sinalon ni Amel sa pamamagitan ng isang kamay ang sanga. Huwag kang mag-alala. Protektado ko ng bertud ng gawi-gawin. Dito unti-unting nakita ni Aldo ang malaking nilalang na nakaluhod sa likod ni Amel habang pasan ang malaking sanga. Ano yung nilalang na nasa likod mo? Tanong ni Aldo. Yan ang gabay ng bertud na ito. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin. Sa oras na makuha mo ang bertud ng isang nilalang, nagiging gabay mo ang kaluluwa nito. Tugon ni Amel. Lalong tumindi ang pagnanais ni Aldo na makuha ang pangil ng baboy ramo. Halika na, tapos na ako manguha ng mga yantok na gagamitin natin sa patibong. Kaunting kaalaman. Ang yantok ay ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Ngunit mainam din itong gamitin na panali. Ibinababad ang pinutol na puno sa tubig. Pinipisa upang makuha ang pinakabalat. Ibang pamamaraan naman, hinahati sa maliliit na bahagi ang yantok. Tinatanggal ang pinakagitna para maiwan ang panglabas nitong balat na siya namang ginagawang panali. Balik tayo sa kwento. Magaling Aldo, pero hindi natin kakailanganin ng patibong. Naparito tayo sa gubat upang kumuha nito. Wika ni Amel. Sabay pakita ng mga bunga ng marang. Ha? Ano ka ba naman, Amel? Bakit hindi mo naman kagad sinabi? Nagkanda, sugat-sugat pa ako dito sa paghatak ng mga yantok. Kamuntikan ka pa nga mapahamak. Tugon ni Aldo. Pasensya ka na. Hayaan mo. Sa susunod magsasabi ako. Wika ni Amel. Sabay akbay kay Aldo. Ay nako. Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga. Pagdating sa kubo ni Amel, kagad nilang sinimulan ang paghahanda. Nagtaas ng poder si Aldo. Samantalang si Amel naman, nagkakarga ng dasal sa mga tangang mutya. Nang matapos na ang dalawa, kagad na silang pumunta sa lugar kung nasaan ang malaking baboy ramo. Ikinalat ng mga ito ang hinog na bunga ng marang sa paligid. Kumalat sa hangin ang matapang na amoy nito. Ngayon, kailangan na lang natin mag-antay. Mas makakabuti kung magtatago ka, Aldo. Wika ni Amel. Nalabis naman ay pinagtaka ng binata. Teka, bakit naman ako magtatago? Tanong ni Aldo.
Kailangang isa sa atin ang maging pain. At ako yon. Ikaw ang uhuli sa nilalang. Sa oras sa mahawakan mo ang pangil niya, sumampa ka sa likod. Pilitin mo siyang maitumba. Malinaw ba? Tugon ni Amel. Kagad humanap ng mapagtataguan si Aldo. Napili nito ang isang puno, hindi kalayuan sa kinakatayuan ng kaibigan. Sanay na mangaso si Aldo, kaya alam nitong hindi makakasagap ng amoy ng mga baboy ramo mula sa mataas na lugar. Nang makapwesto na si Aldo, nagsimulang gumawa ng ingay si Amel. Ilang sandali pa malalakas na kalabog ang narinig ng dalawa. Mula sa hindi kalayuan, nakita nila ang pag-uga ng malalaking puno. Hudyat na paparating na ang nilalang. Bigla itong lumitaw sa likod ni Amel. Sakto ang pwesto ni Aldo sa likod ng nilalang, kaya inantay nitong salubungin ng kaibigan ang galit na baboy ramo. Ilang sandali pa, nagsalpukan na ang dalawa. Gamit ang pambihirang lakas, pinigilan ni Amel ang rumaragasang baboy ramo. Nang makita ni Aldo na hawak ni Amel ang pangil, mabilis itong tumalon sa likod ng nilalang at yumakap ng maigpit. Pilit nitong itinumba ang baboy ramo, ngunit sadyang matibay at napakalakas nito. Hanggang sa magawang hawakan ni Aldo ang tenga, buong lakas na ipinihit ang katawan. Napaatungal ang baboy ramo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Isang malakas sa suntok sa panga ang ibinigay ni Amel. Halos yumanig ang buong paligid sa sobrang lakas, dahilan para mawalan ng malay ang nilalang. Mukhang napasarap ang suntok mo, Amel. Napuruan mo yata eh. Wika ni Aldo. Hindi yan, tignan mo. Humihinga pa oh. Nawalan lang ng malay kaya bilisan na natin. Bago pa bumalik yan sa ulirat. Pamili ka na. Kanan o kaliwa? Tanong ni Amel. Siguro, yung sa kanan. Tugon ni Aldo. Amin na ang punyal mo. Alam kong dinasalan ng gamit na yan. Pasensya na ha. Kailangan namin ng pangil mo, kaibigan. Tugon ni Amel. Alam nito na maaaring ikamatay ng nilalang ang suntok na yun. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Aldo. Dali-daling tinanggal ng binata ang pangil. Ilang sandali pa nagawa ng kunin ni Amel ang kanang pangil ng baboy ramo. Inabot ito kay Aldo. Kagad namang ibinalot ng binata sa pulang tela. Akmang aalis na sana sila, nakita nitong nagbuga ng dugo ang nilalang. Sandali lang, Amel. Mukhang maluba talaga yung tama ng isang to. Wika ni Aldo. Wala ka na magagawa dyan, Aldo. Mamamatay at mamamatay ang nilalang na yan. Aaminin ko, medyo napuruan ko yata talaga ng suntok eh. Tugon ni Amel. Naupo si Aldo sa lupa. Hinawakan ang ulo ng nilalang. Nag-usal ng mga dasal habang nakapikit ang mata. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa inabot sila ng hapon. Inakala ni Amel na masasayang ang pagod ni Aldo. Ngunit laking gulat nito nang biglang kumilos ang nilalang. Adakdak, paano mo nagawang gamutin yung nilalang na yan? Tanong ni Amel. Hindi ba kailangan niyang mabuhay sa loob ng 2 araw? Kaya yan, ginamit ko ang pinakahuling paraan ng panggagamot na alam ko para magamot siya. Tugon ni Aldo. Bigla itong bumagsak sa tabi ng baboy ramo. Nawalan ng malay ang binata dahil sa sobrang paggamit ng enerhiya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay muling nagising si Aldo. Nang dumilat ito ay wala na sa tabi niya ang baboy ramo. Oh, nasa na yung baboy ramo?
Tanong ni Aldo. Umalis na. Huwag ka mag-alala. Hindi siya namatay. Pero mukhang walang silbi yung nakuha nating bertud, hindi gagana yan. Wika ni Amel. Hindi na mahalaga sa akin yun. Sinubukan ko lang naman eh. Kung hindi para sa akin, tatanggapin ko yon ng bukal sa kalooban. Isa pa, may iba akong misyon. Ngayong nagawa na nating talunin ng baboy ramo, magpapatuloy na ako sa paghanap kay Pablo. Tugon ni Aldo. Pwes kung ganon, sasamahan na lang kita. Wala naman ako ginagawa dito eh. Sawa na din ako sa pagkolekta ng mga mutya na galing sa ayop. Wika ni Amel. Kung yan ang gusto mo. Sa bagay, kakailanganin ko din ng taong nakakaalam sa lugar na pupuntahan ko. Tugon ni Aldo. Kagad nang lumakad ang dalawa. Walang bahid ng panghihinayang kay Aldo. Kahit hindi nito nakuha ang mutya. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, may magandang bunga ang kanyang ginawa. Pagsapit ng gabi, narating nila ang isang lugar. Nagtanong-tanong sila doon sa baryo tungkol kay Pablo. Isang residente ang nakapagturo dito. Kaagad nilang pinuntahan ng lugar. Nakita nitong napakaraming tao roon. Teka, mukhang may patay yata dyan ah. Siguro pwedeng makikain. Wika ni Amel. Ano ko ba naman? Puro ka talaga kalokohan. Patay na nga, makikikain ka pa. At saka gamutan niya no? Tugon ni Aldo. Teka, sabihin mo nga sa akin. Ano ba yung itsura noong Pablo na yon? Alam mo ba? Tanong ni Amel. Malalaman natin mamaya. Antayin mo lang na humupa ang tao. Tugon ni Aldo. Naupo ito sa isa sa mga bangkong nakailera. Batay sa itsura ng lugar. Isa itong lumang simbahan. Kahit wala na ang mga pader. Nanatiling buo ang mga upuang yari sa semento. Ilang sandali pa ay tuluyan ang natapos ang gamutan. Nagliligpit na ng gamit ang lalaking nanggagamot. Akmang lalapitan na ito ni Amel nang bigla siyang pigilan ni Aldo. Tignan mo ang nilalakaran mo, Amel. Wika ng binata. Napatalon sa upuan si Amel nang makita ang malaking alakdan na gumagapang sa lupa. Sabihin niyo sa akin, anong kailangan niyo? Tanong ng lalaki. Halos magkaidaran lang ang binata. Makapal lang ang balbas nito at medyo mahaba ang buhok. Pero batay sa boses nito, nalaman ni Aldo ang edad. Sabihin mo sa akin, kaibigan, ikaw ba si Pablo? Oo, tama ka. Anong kailangan mo? Kailangan mong sumama sa akin. Napagutusan ako ng aking maestro na hanapin ka at dalhin pabalik sa tahanan ng iyong guro. Wika ni Aldo. Napangiti ang lalaki at nilapag ang mga kagamitan. Pasensya na, pero mukhang hindi ko mapapagbigyan ng kahilingan mo. May sarili akong landas na dapat tahakin. Ayoko mabuhay sa anino ng maestro ko. Tugon ni Pablo. Pasensya na din, pero mukhang kailangan kitang dali ng sapilitan. Muling wika ni Aldo. Sa pagkakataong iyon ay inawat siya ni Amel. Nasisiraan ka na ba? Mambabarang yang kalaban mo. Wika ni Amel. Alam ko, Amel. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako kayang... Hindi na ituloy ni Aldo ang sasabihin. Bigla na lang nanigas ang kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Matapos ang 5 minuto, mawawala na din ang epekto ng kamandag ng alaga kong iwi-iwi. Sa ngayon, pasensya na.
dahil wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Wika ni Pablo sabay lakad palayo. Ngunit laking gulat nito nang biglang kalasin ni Aldo ang sumpa ng kamandag ng iwi-iwi. Hindi ang kagaya mong mambabarang ang magpapahinto sa akin. Pasensya na. Si Manong Muros ang maestro ko. Biglang napahinto si Pablo. Nilingon ng binata. Kung ganon siguro nga, hindi masamang makipaglaro sa'yo kahit sandali. Wika ni Pablo. Biglang naglabasan ang malalaking uwang mula sa lupa. Gumagapang ito papunta kay Aldo. Inilapat ng binata ang kamay sa lupa at nag-usal. Isa-isang natunaw ang mga uwang. Ngunit lingid sa kaalaman ni Aldo na may malaking sorpresa ang kalaban para sa kanya. Pag-angat ng ulo nito, bigla na lang lumitaw ang isang malaking ahas. Pumulupot ito sa katawan ng binata. Unti-unting napalood si Aldo. Ngunit pilit niya itong pinanglabanan. Wala pang nakakawala sa lingkis ng ahas na yan. At habang kumikilos ka, lalong humihigpit ang paglingkis niya sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Wika ni Pablo. Biglang naupo si Aldo. Huminto sa paghinga. Ilang sandali pa ay kusang bumitaw ang ahas at natunaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang taong gusto mong kalabanin, Pablo. Wika ni Aldo. Nang mga sandaling iyon ay nanonood lang si Amel. Naroon siya sa sulok. Hanggang sa bigla na lang yumanig ang lupa at mula sa likod nito, lumitaw ang kakaibang insekto na noon pa lamang nakita ni Amel. Dali-dali itong tumakbo palayo. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan siya ng isa at nakagat sa paa. Biglang nanigas ang katawan nito at tuluyang natumba. Nahirapan sa paghinga si Amel at pilit itong tumatayo. Hindi niya magawa dahil paralisado ang buong katawan. Ang kumagat sa kanya, isang uri ng makamandag na insekto. Unti-unting titigil ang lahat ng parte ng katawan niya hanggang sa tuluyan itong bumigay. Meron ka lang 1 minuto para pumili. Hahabulin mo ko o ililigtas ang kasama mo. Wika ni Pablo. Nang mga sandaling ito, hindi alam ni Aldo ang gagawin. Nasa panganib ang buhay ng kaibigan, ngunit hindi niya pwedeng hayaang makalayo si Pablo. Kalmado lang si Aldo ng mga sandaling iyon habang nag-iisip ng susunod na gagawin. Nilingon nito si Amel. Nakita ang paghihirap ng kaibigan. Bilisan mo na! Kung haabolin mo si Pablo, umalis ka na sa harapan ko. Huwag mo na akong alalahanin. Wika ni Amel. Hindi, Amel. Kailangan mo ng tulong. May ibang araw pa at siguradong magkikita pa kami ng Pablong yan. Nang mga oras na yun, pinili nitong iligtas si Amel. Bagay na lubusang nakapagpahanga kay Pablo. Hindi nito akalaing uunahin ng binata ang kaibigan. Hinawakan nito si Amel sa noo. Nagbulong ng mga dasal. Ilang sandali pa ay biglang nawala ang pamamanhid ng katawan ni Amel. Kaya pala sinasabi mong hindi na kailangan ng mga bertud. May nakabuntot pala sa'yo, hindi mo lang alam. Wika ni Amel. Na noon ay unti-unti nang nanunumbalik ang lakas. Nagtaka si Aldo sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Anong nakabuntot? Tinuro ni Amel ang nilalang na nakatayo sa likuran ni Aldo. Nang mga sandaling iyon, nakaharap ang nilalang kay Pablo. Ako si Maracao.
Ang baboy Ramon na ginamot mo, sa susunod ko na ipapaliwanag pagtapos natin sa isang to. Wika ng nilalang. Kung ganon, tapusin na natin ang laban. Wika ni Aldo. Biglang sumugod ang nilalang papunta kay Pablo. Bagay na hindi inaasahan ng mambabarang. Tumilapon ito ng malayo, ngunit kagad ding nakabangon. Isang engkantong gabay. Hindi ba mag-aaral ka ni Muros? Bakit may gabay ka? Tanong ni Pablo. Sa totoo lang, kagaya mo naguguluhan din ako eh. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin. Tugon ni Aldo. Ngunit nagmatigas si Pablo. Hindi ako sasama sa'yo. Gaya ng sinabi ko, ayokong mamuhay sa anino ni Tandang Luis. Tugon ni Pablo. Kung sakaling hindi mo pa alam, patay na si Tandang Luis. Ang huling kahilingan ng matanda bago siya mawala, ang maibalik ka sa kandili ng kanyang pamamahay. Tugon ni Aldo. Huwag mo kong nilaloko dahil alam ko ang kakayahan ng maestro ko. Hindi pa siya patay. Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi ikaw mismo magpatunay? Tugon ni Aldo. Ang buong akala ni Pablo, nililin lang siya ng binata. Pasensya na, pero hindi mo ko maiisahan. Wika ni Pablo. Pinakawalan ang napakaraming kulisap. Dali-dali namang humarang ang gabay ni Aldo. Kinuha naman ng binata ang pagkakataon para mag-usal ng dasal na panghuli sa mambabarang. Nagtagumpay si Aldo sa paghuli kay Pablo dahil hindi nito akalaing makakalusot ang tigalpo ng binata. Mukhang nanalo ka. Pero nais ko lang malaman, bakit ganun na lang ang pagnanais mong bumalik ako sa tahanan ni Maestro? Tanong ni Pablo. Gaya ng sinabi ko, yon ang kahilingan ng matandang mambabarang bago niya isuko ang kakayahan kay Manong Muros. Wala akong masamang intensyon sa paghanap sa'yo. Wala din sa bokabularyo ko ang labanan ka. Kaya pakiusap, itigil na natin to. Tugon ni Aldo. Bigla namang ibinaba ni Pablo ang depensa at tuluyang sumuko. Aminado kung magaling ka. Hindi nagkamali ng pagtuturo sa iyo si Mang Muros. Malaki ang pinagkaiba natin. Hindi ako kasing galing mo. Kaya hiya ng dulot ko sa aking maestro. Muling wika ni Pablo. Hindi ka ipapahanap ng matandang yon kung kahihiya ng dulot mo sa kanya. Isa pa, nakita kitang nanggagamot sa lugar na ito. Kaya wag mong sabihin kahihiyan ka para sa kanya. Tugon ni Aldo. Kagad namang sumama si Pablo. Pagdating sa tahanan ni Tandang Luis, nagulat ito dahil nakaburol sa gitna ng mansyon ang labi ng maestro. Mabuti naman at nagawa mo ng maayos ang misyon mo, Aldo. At ikaw naman, Pablo. Ano bang pinagagawa mong bata ka? Bungad ni Mang Muros. Kagad hinawakan ni Aldo ang kamay nito para magmano. Pasensya na po, Manong, kung nahuli ako. Walang problema, hindi pa naman huli. Nakaburol pa si Tandang Luis, kaya nagtagumpay ka pa rin. Totoo nga. Totoo nga ang sinabi mo. Wala na nga si Maestro. Wika ni Pablo. Iniwan ng mga ito ang binata upang masolo ang pagkakataon, kasama ang kanyang maestro sa huling pagkakataon.
Ipinakilala naman ni Aldo ang kaibigan kay Mang Muros. Isa pong malaking karangalan ng makilala kayo, Mang Muros. Wika ni Amel. Ganon din ako, Amel. Pero maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari dito sa mag-aaral ko? Tanong ni Mang Muros. Nakuha po ni Aldo ang bertud ng baboy ramo. Sa katunayan, hindi ko po akalaing magtatagumpay siya eh. Nabuhay ang baboy. Pero ito siya ngayon. Tugon ni Amel. Maging ako, Amel. Walang kaalam-alam sa kung ano nangyari. Pero gayon pa man, masaya akong natapos ang misyon na ibinigay sa akin. Wika ni Aldo. Ganon din ako, Aldo. Pero mas masaya akong nakilala kita. Hindi na ako magtatagal ah. Kailangan ko na ding bumalik sa aking bayan. Parang kailangan ng mga kababayan ko yung tulong dun eh. Wika ni Amel. Hindi kita pipigilan, kaibigan. Hindi rin ako maaaring sumama sa'yo. Tugon ni Aldo. Ayos lang, Aldo. Nauunawaan ko. Mas kailangan ng baryong ito ang kagaya mo. Kapag may oras ka, huwag ka magdadalawang isip na bumisita. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam si Amel. Samantalang si Pablo naman, nagpatuloy sa pagluksa hanggang sa mailibing ang kanyang maestro. Minana ng binata ang lahat ng ari-arian. Ito ang ginamit niya para ipagpatuloy ang nasimulang landas. Malaki ang pasasalamat nito kay Aldo dahil pinili niyang makinig. Samantalang si Mang Muros naman, bumalik na sa kabundukan upang ipagpatuloy ang buhay. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumakas si Aldo. Hanggang sa dumating ang araw na namaalam na si Mang Muros. Bilang nag-iisang estudyante, si Aldo ang nagmana ng lahat ng kakayahan nito. Kinausap din ng binata ang gabay. Pinaliwanag nito ang lahat. Napag-alaman ni Aldo na bago umalis ang baboy ramo, kusa itong sumumpa ng katapatan sa binata. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang nakakilala kay Aldo. Naging tanyag na albularyo ang binata. Hanggang sa pagtanda, hindi nito kinalimutan ang pinagdaanan. Bagkus ay nagsilbi itong aral para sa kanya. Hindi nakala ni Aldo na ang simpleng paghahanap kay Pablo magiging dahilan sa pagkakaroon ng kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga nangangalaga nito. Mas lalong naging mabisa ang panggagamot ng binata dahil ito sa tulong ng kanyang mga kaibigang engkanto. Naway naibigan niyo ang kwento ni Aldo at ang bertud ng baboy ramo.